Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 981, hindi sampal sa mukha ang pagtama sa isang tao. Hindi sampal sa mukha ang pagtama sa isang tao, pero ang matandang kanta na ito ay mahilig lang manampal sa mukha. Mapula ang mukha ni Song Dalo, halatang hindi komportable. Dahil halatang sinasabi ni Lao Li na wala siyang konsensya. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ng paglalakbay ni Song Dalo ay upang i-poach si Lao Song, kaya hindi niya magawang magalit at matiis lamang ito. Matanda Li, mali ang sinabi mo. Okay lang na makaligtaan ang mga lumang panahon, ngunit hindi ka maaaring maghanap buhay, tama. Ngayon ang Jojie Cloth Factory ay hindi na nakakapagbayad kahit buwan-buwan. Kung mananatili ka rito para makaligtaan ang mga lumang panahon, maaari ka bang kumita? Matapos marinig ito, ikanaway ni Lao Li ang kanyang mga kamay nang nakangiti at sinabing, maganda ang pakikitungo sa akin ng aming Panginoon. Ang buwan ng pera na ibinigay niya sa amin noon, lalo na sa Ross House City, kahit tingnan mo ang buong anggo, ito lang ang makukuha mo. Kahit na magsimula ako, wala akong gagawin ngayon, at hindi ko kayang gastusin ang buwan ng pera na ibinigay sa akin ng amo noon. Alam ni Song Dalo na labis ang paggamit ng pera para manghuli ng isang taong walang hangarin sa material na mga bagay. Dahil hindi mo na ito mahukay, hindi mo na kailangan pang tiisin, Kuya Lee, tila naging aso ka na ng pamilya Joe sa loob ng maraming dekada at nasanay ka na. Ngayon kung kakalas mo ang kadena ng aso sa iyong ulo, hindi ka tatakas. Haha, nakakalungkot at nakakatawa talaga. Kaya sinimula ni Song Dalo ang mocking mode. Ngunit hindi man lang nagalit si Lao Li, oo, kahit na ito ay isang aso na kasama ang kanyang may-ari sa loob ng mga dekada, dapat itong malaman kung saan ang tahanan at kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Ang uri ng aso na nagbibigay lang ng buto at tumakas, sabihin ko sa iyo, siya ay mukhang tao, ngunit siya ay talagang mas masahol kaysa sa isang aso. Sino sa tingin mo ang mas masahol pa sa aso? Binayaran ka ng may-ari ng kuswang para pumunta rito dahil mataas ang tingin niya sa iyo, ngunit sa tingin mo ay walang hiya ka. Sino ito hindi ba't isang aso ka lang mula sa pamilya Joe? Si Song Dalo ay malinaw na hindi kasing edukado ni Old Lee. Agad siyang nagalit nang marinig niyang pinagtatawanan siya. Ang ilang mga salita lamang mula sa kanya ay agad na pumukaw ng kawalang kasiyahan sa isang grupo ng mga matandang clerk sa Jojie Bufang head office. Sabihin mo sa lalaking may apelyidong Ko, hindi natin kailangang mag-isip ng mataas sa kanya. Tama si Old Lee, maganda ang pakikitungo sa amin ng master at ng binibini. Ang buwan ng pera na natatanggap namin mula sa Jojie Clothing Factory ay magiging walang kabuluhan sa hinaharap. At hindi ka maaaring magutom. Tama, dahil gusto mong maging aso ng kompositor, sige at walang makakapigil sa iyo. Ngunit kung tawagin mo kaming aso, hindi iyon gagana, maliban sa pagtrato sa iyong sarili bilang isang aso. Walang sinuman sa Jojie Bufang ang tumitingin sa amin bilang mga aso. Gaya ng sinabi ni Lao Li, maayos silang tinatrato ng pamilya Joe. Karamihan sa mga tao sa pangunahing tindahan ng Jojie Bufang ay ang mga nakasama na ni Joe Gui sa loob ng maraming taon. Ang mga matatandang clerk ay may malalim na damdamin para kay Jojie Bufang. Nababalisa din sila kapag nahihirapan si Jojie Bufang. Bakit nila pipiliin na magdagdag ng insulto sa pinsala sa oras na ito? Okay. Manatili ka lang. Gusto kong makita sa loob ng ilang araw kung saan ka pupunta pagkatapos na sirain ang Jojie Clothing Factory at ma-annex ng Kuja Cloth Factory. At masasabi ko sa iyo ng maaga, pagdating mo, kahit na gusto mong pumasok sa Kuja Cloth Shop, walang paraan. Pagkatapos sabihin iyon, pinandilatan niya si Jingzi, you little pretty boy, hindi mo ba gustong umakyat sa mataas na puno? Hindi mo na magagawa ngayon na ang Jojie Cloth Shop ay napakasama. Kung maaari, manatili ka lang sa pamilya Joe at tingnan kung ano ang gagawin ko sa iyo sa hinaharap. Nag-aapoy pa rin ang mukha ni Song Dalo matapos sampilan ni Jingzi, ngunit hindi pa gumuguho ang tindahan ng tela ng pamilya Joe, at si Jingzi It's yung muli ang nakababatang kapatid. Hindi niya kayang masaktan siya sa ngayon. Maghihintay lamang siya hanggang sa gumuho ang tindahan ng tela ng pamilya Joe bago siya magkaroon ng pagkakataong kumilos. Hindi mo na kailangang maghintay hanggang mamaya, gawin natin ngayon. Lumabas si Jingzi, nakaugalian kong ipaghiganti ang sarili ko sa mismong lugar. Ayokong maghintay hanggang sa susunod na araw. Natakot si Song Dalo at mabilis na umatras. Ang huling hakbang ay, ikaw. Hindi ka ba umaasa sa iyong malaking bilang? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, pagkatapos kong makapasok sa Kujabyusuwang, magkakaroon ako ng mas maraming tao kaysa sa iyo, kaya kung maglakas loob kang ay bully ako ngayon dahil sa dami mo, just wait and see. Ito talaga ang totoong iniisip ni Song Dalo. Para naman kay Jingzi, siguradong hindi siya natatakot matangkad siya at payat, hindi kasing lakas niya. Kung hindi niya lang siya inatake ngayon, mararamdaman ni Song Dalo na tiyak na hindi niya makukuha ang sampal na iyon mula sa kanya. Matapos marinig ito, 2 beses na tumikim si Jingzi, kaya kitang matalo mag-isa. Sinong nagsabing kailangan ko ng tulong mula sa iba? Haha, mayabang. Simula nung sinabi mong,
Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinampal ni Jing Zizi si Song Dalo gamit ang kanyang backhand. Ang sampal na ito ay natigilan kay Song Dalo. Tinakpan niya ang kanyang pulang mukha at hindi nagkaimik ng matagal. Karapat-dapat kang mamatay. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, hindi ibig sabihin na tamaan ang isang tao sa mukha. Hindi lang sa mukha ni Song Dalo natama ni Jing Zi, nataman din niya si Song Dalo sa mukha gamit ang kanyang pana mula kaliwa at kanan. Paano ito natitiis ni Song Dalo? Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, yumuko siya at lumundag patungo kay Jing Zi na parang tigre na lumalabas sa bundok o parang gutom na tigre na sumusubo sa pagkain. Sa isip niya, maraming beses na niyang pinagdurog-durog si Jing Zi. Gayunpaman, ang ideal ay napakapuno, ngunit ang katotohanan ay napakapayat. Ang bilis niyang umakyat, mas mabilis siyang bumalik. Nakarinig ng putok na tunog, itinaas ni Jing Zi ang kanyang paa at binigyan si Song Dalo ng isang tila katamtamang sipa, ngunit si Song Dalo ay lumipad palayo. Shopkeeper Song, bakit mo nabangga ang paa ko? Nang makita ang nakangiting mukha ni Jing Zi, lalo pang nagalit si Song Dalo. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit, at tumaas ang antas ng adrenaline niya. Hindi ko talaga maramdaman ang sakit ng tiyan ko. Gusto kong mamatay ka. Sa sinabi nito, muli siyang sinunggaban ni Song Dalo. Sa pagkakataong ito, natuto na siya ng leksyon at hindi na siya tumalsik ng napakabilis. Maingat din niyang binigyang pansin ang mga paa ni Jing Zi, naghahanda na iwasan ang mga ito kapag itinaas niya ang kanyang mga paa. Ngunit sa pagkakataong ito ay walang intensyon si Jing Zi na iangat ang kanyang mga paa, at nakatayo lang roon, tahimik na naghihintay na sumulong siya. Kamatayan sa korte. Sa sandaling ito, dumating na si Song Dalo sa harap ni Jing Zi. Wala pang kalahating hakbang ang layo niya sa kanya. Hanggat tinataas niya ang kamay niya, masasaktan siya. Hindi niya maiwasang mapamura sa kanyang puso, haha, ipapatikman ko sa iyo ang susunod kong hakbang. Pa, pa, pa. Bang bang bang. Panay na naman ang tunog ng matamis na sampal. Hindi pinatikim ni Song Dalo si Jing Zi ng anuman, ngunit muling natikman ang sampal ni Jing Zi. Sa simula, gustong lumaban ni Song Dalo, ngunit ang kanyang kwelyo ay hinawakan ni Jing Zi at hindi siya makagalaw. Pagkatapos ay sinampal siya ni Jing Zi sa mukha. Nais din niyang maging katulad ni Jing Zi, winuwagayway ang kanyang mga kamao at binibigyan siya ng ilang suntok. Noon lamang niya malungkot na napagtanto na si Jing Zi ay hindi lamang isang mas mataas na ulo kaysa sa kanya, ngunit mayroon ding mas mahahabang braso kaysa sa kanya, kaya kahit na ang distansya sa pagitan ng dalawa ay pareho oo, ngunit maaari siyang matamaan ni Jing Zi, ngunit kapag ikinaway niya ang kanyang kamao, maaari lamang siyang tumama sa hangin. Nagpatuloy ang mga sampalan, ngunit nahihilo na ang Shopkeeper Song sa pambubugbog, at lahat ng nakita niya ay naging maliliit na bituin. Sakta ng mga tao, huwag silang sampilan sa mukha. Halos sumigaw si Song Dalo. Pa! Nang matapos siyang magsalita ay sinampal na naman siya. Agad namang naging masunurin si Song Dalo at tumigil sa pag-indayog ng kanyang mga kamao. Nagpatikip na lang siya ng mga kamay sa mukha habang sumisigaw, patay na ba kayong lahat? Hindi mo ba nakikita? Hanggang sa mabugbog ako. Kabanata 982 Lawang at Xiaowang. Ang mga clerk na dinala ni Song Dalo mula sa Zaifang ay hindi bulag. Natural, nakita nila si Song Dalo, isang buhay na lalaki, na hinahawakan sa kwelyo at sinampal ni Jing Zi, na parang apo. Nanatili sila roon, nanunood ng may labis na interes hindi, dapat silang mataranta, dahil sila ay talagang napipi. Nabalik lang sila sa katinuan nang marinig nila ang boses ni Song Dalo. Nagkatinginan sila ng ilang beses, tila pinag-uusapan kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, nagsalita din si Zhou Ziqiong, kung gusto mo siyang sundan sa Kuja Baswang, hindi ko ito makontrol. Ngunit kung gusto mong tulungan siyang talunin ang kapatid ko, ako, si Zhou Ziqiong, ang unang tatanggi. Si Zhou Ziqiong ay natapos na magsalita ng malamig. Ang mga clerk sa pangunahing tindahan ng Jiayufang ay agad na nag-echo, maglakas loob kang subukan ito. Xiao Li, alam ko kung nasaan ang bahay mo. Mag-ingat ka, babatuhin ko ang bahay mo. Xiao Zhang, gaano kakalaki? Kung ikaw, hindi man lang malapit sa balikat ng iba, ano pa ang maipapakita mo? Bakit hindi ka umalis dito? Pagkatapos ng lahat, isang oras na ang nakalipas, ang mga clerk sa Zaifang at ang pangunahing tindahan ay lahat ng kasamahan, at lahat kami ay nasa Roshow City, kaya sino ang hindi magkakilala? Matapos sabihin ito, paano sila mangangahas na kumilos? Lalo na ang matandang Wang na iyon, halos mamatay na siya sa takot. Kung kumalat ang balita tungkol sa pagnanakaw niya ng asawa, ano ang mangyayari? Shopkeeper Song, mangganganak na ang baboy ko, kaya aalis muna ako. Shopkeeper Song, mangganganak na ang asawa ko, kaya aalis muna ako. Shopkeeper Song, ako, manganak na ang nanay ko, kaya aalis na rin ako. Habang nagsasalita siya, may malakas na kalabog. Kalahati ng mahigit 10 tao nakakapunta lang doon ay nawala sa isang iglap. Karamihan sa natitirang kalahati ay mula sa kanayunan o iba pang lugar, at lahat sila ay mga bagong dating na matagal nang hindi nagtatrabaho sa Zaifang. Kaya hindi magkakilala ang mga empleyado sa main store, kaya walang pwedeng magbanta sa kanila.
Sabi nila, kaibigan talaga ang kaibigang nangangailangan, sobrang naantig si Song Dalo. Kayo, naaalala ko ito. Kapag pumunta ako sa Kujabyusuwang, talagang gagamitin ko kayo. Una, nangako siya ng mga benepisyo, at marahas na sinabi ng shopkeeper Song, ano pa ang ginagawa mo? Talunin mo siya. Kayong mga lalaki. Kung sasama tayo, hindi kanya matatalo. Bang, bang. Kakatapos lang magsalita ni Song Dalo, ilang beses pa niya itong sinampal kaya hindi siya nakaimik. Ang ilang mga clerk na nanatili sa likod ay maaaring may ganitong ideya. Sa panahon ng kagipitan, inililigtas nila ang tindera sa apoy at tubig, ngunit hindi nila magagawang tamasahin ang masarap na pagkain at uminom ng maanghang na pagkain sa hinaharap. Gayunpaman, nang makita nilang itinaas ni Jingzi si Song Dalo sa kanyang kwelyo, agad silang nataranta. Kung ang paghawak sa kwelyo at paghampas sa kanya ay itinuturing na isang mataas na bentahe, ang pagangat ng mataba at malaking tainga na si Song Dalo gamit ang isang kamay ay hindi ordinaryong lakas. Pinag-isipan ito ng mabuti ng ilang tao, at sa wakas ay naramdaman nilang mukhang hindi magandang deal ang deal na ito. Shopkeeper Song, naalala ko lang na ang nanay ko ay mangganganak na. Kailangan kong bumalik. Tutulong ako. Tutulong din ako. Sa isang iglap, kakaunti na lang ang natira, tumakas din siya sa isang iglap. Iiyak na sana si Song Dalo, ngunit sinampal siya ng ilang beses ni Jingzi. Sa wakas, salamat sa dissuasion ni Zhou Zikyong, hindi nagpatuloy si Jingzi. Bumalik ka at sabihin sa iyong amo na gusto mo ng Joji Clothing Factory, panaginip lang. Hanggat nandito ako, hindi lang nila makukuha ang Joji Clothing Factory, kundi sila rin mismo ang magbabayad. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, tila naintindihan ni Song Dalo ngunit hindi naiintindihan. Tumanggaw siya, higit sa lahat ay natatakot siyang mabugbog. Sa oras na ito, kahit tawagin siyang aso ni Jingzi, hindi siya naglakas loob na tumutol hindi, tila tinawag na niya ang kanyang sarili na aso. Anong ginagawa mo? Lumabas ka na. Nang matarante si Song Dalo, muling sinipa siya ni Jingzi at pinalayas. Ilang beses na nagpagulong-gulong si Song Dalo, bumangon at tumakbo palayo nang hindi man lang nangangahas na lumingon. Napakaganda kapag dumating ka, ngunit napakalungkot kapag tumakas ka. Pagkaalis niya ay biglang sumabog ang hiyawan sa silid. Ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou ay matagal nang hindi naging masaya. Sa oras na ito, tumayo si Zhou Zikyong at tumingin sa lahat ng may humihingi ng tawad sa mukha at nagsabi, nagsisisi talaga ang lahat. Bagamat hindi maganda ang mga salita ni Song Dalo, katotohanan na hindi mababayaran ng cloth shop ng pamilya Zhou ang buwanang bayad, at ang negosyo ng cloth shop ay natakot kamakailan. Hindi ito mababawasan, kaya't ang buwanang pagbabayad na ito ay maaaring magpatuloy. Ikinuyong ni Zhou Zikyong ang kanyang mga kamao, kinagat ang kanyang mga labi, at tila nakagawa ng isang mahalagang desisyon, alam ko rin na maraming tao dito nakasama ng aking ama sa simula. Si Zikyong, na nagtrabaho ng husto para sa tindahan ng tela ng pamilya Zhou, ay hindi makatiis na utangan ka ng buwanang bayad, ngunit ipinangako ni Zikyong na kapag ang tindahan ng tela ay may pera sa account nito. Ayoko nang maantala pa, at hindi mo na kailangang mahiya, dahil alam ni Zikyong na kailangan ng lahat na kumita ng pera para maitaguyod ang kanilang pamilya, kaya kung may gustong umalis, hindi na nila kailangang pumunta rito ulit bukas. Kahit ano pa ang piliin mo, walang ibang sasabihin si Zikyong kundi ang magpasalamat sa iyong kontribusyon kay Zhou Jiabufang. Pagkatapos ng lahat, walang tiwala si Zhou Zikyong sa muling pagbuhay kay Zhou Jiabufang, at ayaw niyang maantala ang mga clerk na ito. Hindi nila piniling sumama kay Song Dalo ngayon, na nagbigay na sa kanya ng sapat na mukha, kaya't ayaw niyang makidnap sa moral, ngunit hayaan silang gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian. Siyempre, nasa kanilang mga kamay ang pagpili, kahit na ayaw nilang gawin ito bukas. Kung sila ay darating, ang kanilang mukha ay ganap na maliligtas. Miss, pinagtataksilan mo ang sarili mo kapag sinabi mo ito. Sa oras na ito, tumayo si Lao Li, Miss, ang sinabi ko kay Song Dalo kanina ay totoo. Sa paglipas ng mga taon, maganda ang pakikitungo sa amin ni Master at the Miss, at alam din namin na buwi ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon. Kung aalis kami sa oras na ito, magiging tao pa rin ba kami? Yes, Miss. Kahit walang gaanong pera ang pamilya namin, kulang pa rin ang pagkain at inumin namin. Hindi kami natatakot sa monthly payment. Nakatipid kami ng dagdag na buwanang bayad mula sa ginang, at mayroon din kaming lupain sa kanayunan, kaya hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa pera. Makinig ka. Sa puntong ito, labis na naantig si Zhou Zikyong. Sa pagkakataong ito lang niya nakita na ang mga tao ay emosyonal na nilalang. Kung ikaw ay karaniwang mabuti sa iba, kapag ikaw ay may problema, ang iba ay hindi magpapasama sa iyo. Ang negosyo ng Joji Cloth Shop ay palaging napakaganda, at ang mga matandang clerk na ito ay nagtrabaho ng gusto, kaya ang Joji Cloth Shop ay nagbigay sa kanila ng napakalaking buwanang bayad, na higit sa 2 beses kaysa sa iba pang mga tindahan. Binayaran din sila ng masamang babae ng malaking pera para dito. Lalo akong hindi nasisiyahan at gusto kung bawasan ni Zhou Gui ang buwanang pagbabayad. Gayunpaman, pagdating sa usapin ng negosyo, si Zhou Gui ay nakinig lamang kay Zhou Zikyong, kaya hindi siya sumuko.
Ngayong ikinukumpara na nila ang kanilang mga puso sa isa't isa, naisip sila ng lahat at natural na ayaw nilang umalis sa Georgia Cloth Factory sa pinakamahirap na oras. Kabanata 983 ang ika-6 na kapatid na babae ay naging asawa ko rin. Basa ang mga mata ni Jo Zikyong at hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, tumayo si Jingzi at nakangiting sinabi, lahat ay ang pinakaiginagalang at pinagkakatiwalaan ng aking ika-6 na kapatid na babae, kaya hindi ka pababayaan ng Georgia Cloth Workshop. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinanong si Jo Zikyong, ika-6 na kapatid na babae, magkano ang kabuoang buwanang bayad kay Georgia Bufang? Ibinuka ni Jo Zikyong ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas, dahil alam niya ang ibig sabihin ni Jingzi, at gusto lang niyang bayaran siya ng buwanang bayad. Naayos na ang lahat para sa lahat, at mayroon siyang lakas. Ngunit ayaw ni Jo Zikyong na lumapit siya, kaya nag-alinlangan siya. Nakita ni Jingzi na walang sinabi si Jo Zikyong, kaya't maaari lamang niyang tanungin ang clerk, mayroon ka bang 10 tael na pilak sa buwanang bayad na utang ko sa iyo? Pagkaraang marinig ito, nagmamadaling iwinagayway ni Lao Li ang kanyang kamay at sinabing, mahigit lang ito sa buwanang bayad, paano ko ito makukuha? 10 tael. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Lao Li, napagtanto ni Jingzi na ang buwanang bayad na ibinibigay sa mga clerk sa iba pang sikat na tindahan sa Rosehouse City ay 100 tael lamang sa isang araw, o 3 tael na pilak lamang sa isang buwan. Gayunpaman, ang Georgia Cloth Shop ay nagbigay sa kanila ng 7 tael sa isang buwan, na higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa ibang mga tindahan. Ito ang dahilan kung bakit napakasinsero ng mga taong ito. Ngayon ay may utang si Georgia Bufang sa kanila ng higit sa isang buwang-buwanang pagbabayad, na higit lamang sa 8 tael, hindi bababa sa 10 tael. Matapos marinig ito, kinalkula ni Jingzi na eksaktong 20 clerk ang natitira. Pagkatapos ay naglabas siya ng 500 tael na papel na pilak mula sa kanyang mga damit at naghanda na ipamahagi ito sa kanila ayon sa pamantayan na 12 tael bawat tao. Nang marinig ito ni Lao Li at ng iba pang mga clerk, mabilis nilang ikanaway ang kanilang mga kamay. Young Master, paano natin ito hihilingin? Hindi niya alam kung paano tatawagan si Jingzi noong una, ngunit pagkatapos ay naisip ni Lao Li na siya ay nakababatang kapatid ni Jo Zikyong, kaya ang pagtawag sa kanya ng Young Master ay hindi masyado. Higit lang sa 8 tael ang ating buwanang kita, paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng isa pang tael ng pilak? At saka, ang Georgia Cloth Factory ay nasa pinakamahirap na panahon ngayon, at kaming mga matatanda ay nalulungkot kapag nakikita namin ito. Dahil ang Young Master ay may 500 tael na pilak, panatilihin natin ito at tulungan si Bufang. Oo, tulungan mo si Bufang. Ngumiti si Jingzi, ngunit walang balak na huminto, totoo ang sinabi ni Song Dalo kanina. Noong nakaraang araw, pumunta ako sa Yuan Poetry Club. Noong nandoon ako, nahulaan ko ng tama ang lahat ng mga bagtong ng parol at nanalo ako ng mahigit 12,000 taels ng pilak mula sa tindera ko. Kahit na ibigay ko sa iyo ang buwanang sweldo mo, kulang pa rin ang lahat ng tela natin, kaya't mayroon pa rin akong higit sa 10,000 ang mga tela natin ngayon. Maliban sa kakulangan ng pera. Natahimik ang lahat, iniisip na parang ito ang nangyari. Hindi nila kailanman naisip na ang pera ni Jingzi ay hindi pera ng pagawaan ng tela sina Jingzi at Jo Zikyong ay iisang pamilya, hindi ba ito ay pareho? Ngunit umiling pa rin si Lao Li, Guru, kahit na may pera ang aming tindahan ng tela, hindi kami maaaring humingi ng karagdagang pera. Ibigay mo na lang sa amin ang aming bahagi ng buwanang pera. Hindi namin makukuha ang labis na pera. Sobra na ito. Ito ay hindi ibinigay sa iyo ng walang kabuluhan. Una, ito ay upang gantimpalaan ang katapatan ng lahat. Ang pinakamahalagang bagay ay dahil sa susunod, ang ating Georgia Cloth Factory ay kailangang lumaban sa isang turnaround battle. Hanggat tayo ay nanalo, ang ating Georgia Cloth Factory ay hindi lamang mabubuhay muli, maaari rin nating ibagsak ang Kuja Baswang, na palaging nasa problema. Pagdating ng panahon, ang ilan sa atin ay magiging abala, at ang perang ito ay ituturing na pagsusumikap ng lahat. Basta't hindi magsasawang pag-alitan kami ng pang-anim kong kapatid. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Jingzi, sa wakas ay tinanggap ng lahat ang mga banknote, natural na sinasabi na hindi sila pagod. Pagkatapos nilang ipamahagi ang pera, kinuha ni Jingzi ang kanyang sarili na bigyan sila ng isang araw na pahinga at sinabihan silang magpahinga ng mabuti pagkatapos bumalik. Pagbalik nila sa Georgia Cloth Workshop bukas, magsisimula na silang maging abala. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Masayang umalis. Sa sandaling umalis ang mga clerk, isinara ni Jingzi ang Georgia Cloth Shop at nagsabit ng "Close Today" sign sa labas. Nakagat pa rin ni Jo Zikyong ang kanyang mga labi, hindi nasisiyahan. Nakangiting tanong ni Jingzi, ika-6 na sister, hindi ka ba masaya dahil kinuha ko ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay para kay Georgia Bufang? Umiling si Jo Zikyong, tumingin sa kanya at sinabing, Zir, bakit mo kinuha ang sarili mong pera? Magbayad ng buwan ang pera kay Bufang. Hindi ba pareho? Halatang natulala si Jingzi, dahil hindi niya talaga akalain na magagalit si Jo Zikyong dahil binayaran siya nito. Iba naman.
Galit pa ring sabi ni Zhou Ziqiong. Nakangiting sabi ni Jing Zi, Sixth Sister, ilagay natin ang sarili natin sa sitwasyon ko. Kung mahihirapan ako at yumaman ka, magbabayad ba si Sixth Sister para tulungan ako? Siyempre gagawin ko. Hindi yun ang kaso. Tapos na. Pumalakpak si Jing Zi, tulad ng tutulungan ako ni Sixth Sister, tutulungan ko talaga si Sixth Sister. Patuloy na umiling si Zhou Ziqiong, iba yan. Kapatid mo ako, tutulungan kita. Natural lang. Pero ikaw. Nang makitang nag-aalinlangan si Zhou Ziqiong, sinabi ni Jing Zi, ako rin, ako ang iyong kapatid, hindi ba dapat tulungan ng isang kapatid na lalaki ang kanyang kapatid na babae? Iba lang. Ngumuso si Zhou Ziqiong. At tumigil sa pagsasalita. Kung malalaman na, tulad noong bata pa siya, tiyak na sisang-ayon si Zhou Ziqiong sa pangungusap na ito, at kung may mangyari sa kanya, at tumayo si Jing Zi at hindi tumulong, hahakbang siya para tanungin siya ng hindi nasisiyahan. Pero iba na ngayon. May asawa na siya, at hindi pa siya asawa. Kahit kapatid siya, alam din niyang kumpara sa asawa niya, laging pumapangalawa ang kapatid niya. Kung ito ay para sa ibang bagay, siya ay tumulong, ngunit kung siya ay tumulong sa isang bagay na nangangailangan ng pera, ano ang iisipin ng kanyang asawa? Pakiramdam ba niya ay nakilala lang siya ng kanyang kapatid na babae at hindi siya gaanong natulungan, at kailangan pa niyang gastusin ang kanyang pera? Hindi komportable si Zhou Ziqiong nang maisip niya ito. Mas gugustuhin niyang hindi siya payagang tumulong sa paggawaan ng tela ng pamilya Zhou kaysa murahin siya ng kanyang asawa. Ito ang kasalukuyang psikolohikal na kalagayan ni Zhou Ziqiong. Hindi alam ni Jing Zi na sobrang nag-iisip si Zhou Ziqiong. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, hindi ba nakita rin ito ni Sixth Sister noong Shangyuan Poetry Club? Nanalo ako ng higit sa 10,000 tael ng pilak sa Joxian Tower lang. Well, if nothing else, hindi naman talaga ako kapos sa pera. Paano ako tatayo at manunood kung may problema si Sixth Sister? Kahit na ang mga salita ni Jing Zi ay naging komportable kay Zhou Ziqiong, ang kanyang bibig ay nakaawang pa rin ng walang kamalay-malay, ikaw totoo na marami kang pera, ngunit marami ka ring asawa, at lahat sila ay nangangailangan sa iyo upang suportahan sila, kaya hindi mo maaaring gastusin ang iyong pera ng walang ingat. At saka, ilang araw pa lang tayong nagkita, at sa huli ay iisipin ng mga tao na ako, ang pera mo, ang aking nalaman. Layunin. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Jing Zi, at sa parehong oras ay naunawaan niya sa wakas kung bakit hindi siya nasisiyahan matapos niyang tulungan si Zhou Ziqiong sa pera. Ito na pala ang pinakabuod. Lumapit si Jing Zi at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Zhou Ziqiong, Sixth Sister, dahil asawa ko sila, natural na pareho sila ng puso ko. Handa akong tumulong sa Sixth Sister, at siguradong wala silang sasabihin. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi, no big deal. Gusto rin ng pang-anim na kapatid na maging asawa ko, ano pa ang masasabi nila? Chapter 984 na maaari pa bang labhan ng palda? Ito ang pangalawang beses na hiniling ni Jing Zi kay Zhou Ziqiong na gawin ng personal ang trabaho ng kanyang asawa, at agad na namula si Zhou Ziqiong. Gusto mo bang maging asawa ni Jing Zi o hindi? Ito ay tiyak na hindi niya gagawin, o sa madaling salita, si Zhou Ziqiong ay hindi pa ito pinag-isipang mabuti sa yugtong ito. Napaatras ng ilang haplos ng mahabang buhok sa harap ng kanyang noo, mahinang sinabi ni Zhou Ziqiong, Zir, ibigay mo lang sa akin itong pera. Sixth Sister, pumayag ka ba? Tuwang-tuwa si Jing Zi. Sino ang pumayag? Kapatid kita, paano kung tulungan mo ang kapatid ko? Pinandilatan ni Zhou Ziqiong si Jing Zi at sinabing hindi nasisiyahan. Saglit na natahimik si Jing Zi. May double standards talaga ang mga babae. Para bang sadyang iwasan ang paksang ito, nagtatakang nagtanong si Zhou Ziqiong, nga pala, Zir, sinabi mo lang na simula bukas, magiging abala ang tindahan ng tela, ngunit ano ang magiging abala nito? Nang marinig ito ni Zhou Ziqiong, naging interesado rin si Jing Zi. Ika-anim na kapatid na babae, may naisip akong magandang ideya na makakatulong kay Zhou Jiabufang na lumaban. Kung ito ay magtagumpay, si Zhou Jiabufang ay hindi lamang hindi mawawala ng isang sentimos, kundi kikita din ng malaking pera. Anong maganda? Ideya? Curious na tanong ni Zhou Ziqiong, na ikinakurap ng kanyang mga mata. Sa katunayan, nahulaan ni Zhou Ziqiong kung ano ang sinasabi ni Jing Zi at hindi siya nagkaroon ng mataas na pag-asa. Naabot na ng Zhoujie Cloth Factory ang kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa karanasan ni Zhou Ziqiong sa negosyo sa loob ng maraming taon, kung gusto niyang maipanganak muli, kailangan niyang putulin ang braso, ibig sabihin, ganap na alisin ang lahat ng koton na damit sa bodega, at ipagpatuloy ang dati niyang negosyo. Ang pagsunod sa orihinal na landas ay ang kalamangan ng Zhou Jiabufang. Mayroong dalawang problema sa pagpili na bumalik sa lumang negosyo. Ang isa ay nangangailangan ito ng malaking kapital, at ang pangalawa ay napakabagal upang mabawi ang pera. Bukod dito, ginugol ni Zhou Gui ang lahat ng kanyang pera sa pagbili ng bulak kay Haring Jin. Kapag pinili niyang linisin ang bodega, makararanas siya ng malaking pagkalugi. Kaya kahit anong tingin mo dito, imposibleng sabihin ni Jing Zi na walang isang sentimo ang mawawala. Gayunpaman, ang pagkawala ay dapat na kanyang sariling pera.
Nakangiting sinabi ni Jingzi, sa totoo lang, ang magandang ideyang ito ay salamat sa Sixth Sister. Salamat sa akin. Medyo nalito si Zhou Ziqiong, salamat sa akin para saan? Sixth Sister, hindi ka ba nagkakaroon ng regla? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling namula ang mga pisngi ni Zhou Ziqiong, na bumalik sa normal. Sixth Sister, hindi mo kailangang mahiya. Di ba sinabi ko na sa'yo dati? Ngayong may asawa na ako, natural na alam ko na ang menstruation. Tsaka normal na phenomenon ito. Bawat babae meron nito. Sixth Sister is definitely no exception. Tumingin si Zhou Ziqiong kay Jingzi, hindi pa rin nagsasalita. Nang muling manghihikayat si Jingzi, sumulyap si Zhou Ziqiong sa kanya at sinabing, kanina ko lang naisip ito. Sinabi ba talaga sa iyo ito ni Huaqin? Ayon sa pagkakaintindi ko kay Huaqin, hindi siya masyadong madaldal. Paano kung tawagan ko siya ngayon? Magtanong. Natigilan si Jingzi at agad na naintindihan. Bakit nalilito si Zhou Ziqiong? Hindi lang dapat siya ay nahihiya dahil sa kanyang regla. Ang punto ng pagiging mahiyain niya ay pinakulayan niya ang kanyang palda noong siya ay may regla. Nahihiya siya kung nakita siya nito. Kung sasabihin niyang hindi si Huaqin ang nagsabi sa kanya, hindi niya direktang aaminin na nakita niya ang kanyang palda na tinina. Ngunit kung patuloy niyang sasabihin na sinabi ni Huaqin sa kanya, ano ang mangyayari kung dinala ni Zhou Ziqiong si Huaqin para harapin siya? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Jingzi at sinabing, ika-anim na kapatid na babae, hindi si Huaqin ang nagsabi sa akin, ngunit ako mismo ang nahulaan. Natatakot akong mapahiya si Sixth Sister, kaya sinadya kong sinabi iyon. Nahulaan mo ba talaga ang sarili mo? Zhou. Tanong ni Ziqiong, ikiling ang kanyang ulo. Kailangan. Ang dami kong babae na may regla every month. Alam na alam ko kung masakit at kung ano ang magiging reaksyon nila tuwing may regla. Kaya nahulaan ko na. Oh, tama na. Tumango si Zhou Ziqiong, tila sa wakas ay naniniwala na ito. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jingzi. Sa tingin mo ba mahugasan ang palda ko? Siyempre pwede. Sumigaw si Jingzi, lagyan mo ng asin at hugasan ito ng malamig na tubig, at ang mga mantsa ng dugo ay malilinas. Pagkatapos magsalita, si Jingzi ay natigilan saglit, tumingin kay Zhou Ziqiong, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin muli kay Zhou Ziqiong, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at puno ng galit ang kanyang mukha. Sinabi mo pa na hindi mo nakita. Miss, nandito na si Pavilion Master mo at ang iba pa. Nang malapit nang sumabog si Zhou Ziqiong, muling lumitaw ang tunog ng Huaqin, na muling nagligtas kay Jingzi. Mansyon ni Prince Yu. Ang iyong kamahalan, matandang aso at ang iba pa ay nahuli ni Gobernador Yu. Parehong nagpunta sina Boss Go at Song Dalu sa Zhoujayufang para manggulo sa utos ng Crown Prince Yu at Master Ku. Hindi maginhawa para kay Prince Yu at Master Ku na panoorin ang eksena, kaya direktang nagpadala si Master Ku ng isang tao upang manood sa labas ng gate ng Zhoujayufang. Sa sandaling may anumang balita, sinabi ni Master Ku kay Master Ku, na nagmamadaling pumunta sa mansyon ni Prince Yu. At sinabi kay Prinsipe Yu ang unang kamay na impormasyon. Nang marinig ang balita na inaresto si Boss Go, ang mga mata ni Prinsipe Yu ay puno ng paghamak, itong matandang aso, akala ko ay hindi ito mapagkakatiwalaan sa unang tingin. Oo naman, malinaw na may utang sa kanila ang Zhoujie Cloth Factory, ngunit sa huli, hinayaan pa rin niya ito, ang gulo. Oo, ang matandang asong ito ay talagang masama. Pumayag din si Mr. Ku. Bilang pinakamalaking katunggali ng Zhoujie Cloth Factory sa Rosehouse City, ang Kuja Cloth Factory ay palaging tumitingin sa mga supplier ng Zhoujie Cloth Factory. Gayunpaman, ang negosyo ng Zhoujie Cloth Factory ay umuusbong noon paman, at ang mga supplier na iyon ay hindi gustong gawin iyon. Nakikipag-ugnayan sa may-ari ng Kushuang. Pero iba na ngayon. Nang muling mag-extend ng olive branch ang may-ari ng Kushuang, si Boss Go ang unang sumang-ayon. At sa kanyang paglobby at sa mga benepisyo ng may-ari na si Kushuang, nagsimula ring mag-defect ang ibang mga supplier. Ganyan ang nangyari ngayon. Ngunit kung tutuusin, si Master Ku ang nakahanap sa kanya, at ang kanyang mukha ay hindi maganda nang mangyari ang mga bagay na ganito, kaya pagkatapos siyang pag-alitan, sinabi niya, kamahalan, ang lalaking iyon na may apelidong Jing ay masyadong tuso. Nabalitaan ko na kinuha niya ang matandang aso at ang iba pa ang lahat ng mga IOU ay napunit, at pagkatapos ay nakinig lang si Gobernador Yu sa kanya at inalis ang taong iyon mula sa matandang aso nang hindi man lang nagtanong ng lihim. Si Prince Yu, na kumalma, ay tumango, si Yuli ay orihinal na nagsuot ng isang pares ng pantalon kasama niya, kaya kung hindi siya tumulong, sa palagay ko ay abnormal ito. Pagkatapos ay nginisyon niya, pero hindi bale, hindi ko talaga inaasahan na ibababa nila ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou sa tulong ng matandang aso. Hindi naman kami nagmamadali, hindi na makakapagbenta ng mga paninda ngayon ang Zhoujie Cloth Factory, at araw-araw itong nalulugi. Maya-maya, hindi na kami makakatagal. Matapos marinig ito, agad na tumango si Master Ku at sinabing oo. Naisip ito ni Prince Yu kalaunan at sinabing, nga pala, kamusta si Song Dalo sa Zaifang? Wala ba siyang planong pumunta sa Zhoujie Bufang para manggulo ngayon? Sa oras na ito, dapat ay nasa Zhoujie Bufang si Song Dalo,
abala ako sa pagpunta para magsumbong sa Crown Prince, kaya hindi ako nagpatuloy sa pagtitig. Nang matapos magsalita si Master Ku, tumakbo ang isang katulong. Kabanata 985 dalawang talunan. Kamahalan, may naghahanap sa iyo sa labas ng mansyon. Sabihin ang Cao Cao, at darating si Cao Cao. Matapos makinig sa paglalarawan ng katulong, nagkatinginan sina Prince Yu at Master Ku at alam kung sino ang darating. Papasukin sila. Pagkatapos, sinundan ni Master Ku si Prinsipe Yu sa harap na bulwagan. Nagulat si Prince Yu nang makita niya si Song Dalo na may bagbog na ilong at namamaga ang mukha. Anong problema sa mukha mo? Kamahalan, kailangan mong tumayo para sa akin. Kaya ikinwento ni Song Dalo ang buong kwento nang may luha sa kanyang mga mata. Kamahalan, napakabaliw ng batang iyon. Sa suporta ng pamilya Zhou sa likod niya, diretso siyang sumalakay at halos bugbugin ako hanggang mamatay. Ang bibig ni Prinsipe Yu ay kumaibot ng 2 beses, sa pag-aakalang ito ay isang bagbog lamang. Kainan lang yan para sa'yo. Kung nakikita mong direktang inilabas niya ang Emperor's Sword at nilalaslas ang mga tao, hindi mo iisipin na nakakabaliw ang pananakit sa mga tao. Paano nangyari ang mga bagay-bagay? Akala niya ay susuportahan siya ni Prinsipe Yu at pag-uusapan kung paano niya gustong turuan ng leksyon si Jingzi, ngunit hindi niya inaasahan na magsasalita ito. Medyo nalungkot pa rin si Song Dalo sa kanyang puso. Siyempre, sa pagharap kay Crown Prince Yu, hindi na siya nang ahas na magsalita pa, at hindi rin siya nang ahas na sabihin na tumakas ang ibang mga clerk ng tindahan. Ang tanging nasabi niya ay, Prinsipe, huwag kang mag-alala, lahat ng mga clerk sa Zaifang ay nakinig sa akin. Sinabi ko sa iyo na pumunta ka sa Kujabo, susundan din nila ako. Tungkol sa Jojie Cloth Shop, maraming tao ang tumugon sa aking tawag at handang pumunta sa Kuja Cloth Shop. Bago pa makapagsalita si Prince Yu, nagsalita muna ang may-ari ng Kuja Shop, ang pangunahing tindahan. Nasaan ang Laoli na iyon? Pagkatapos ng lahat, sa buong Jojia Bufang, ang higit na hinahangaan ni Master Ku ay si Laoli, at bukod kina Zhou Gui at Zhou Zekyong, ang may pinakamaraming karisma at impluensya ay si Laoli. Hanggat Laoli ay kung aalis tayo, ang Jojia Cloth Factory ay hindi maiiwasang gumuho mula sa loob. Para naman sa ibang store clerks, tax lang sila. Nang marinig si Laoli, nagalit si Song Dalo, Master Ku, napakamangmang ng matandang iyon. Ibig mong sabihin, hindi siya sasama, di ba? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, nagalit ang mukha ni Master Ku. Pababa. Sa Jojie Cloth Shop, sapat na ang isang Laoli. Kung hindi siya sasama, wala talaga siyang interes sa iba. Sa yugtong ito, ang Kuja Cloth Shop ay talagang hindi nagkukulang ng manpower. Aba, bakit mo kailangang maghukay ng basura sa mataas na presyo? Well, kahit anong sabihin ko, hindi siya pupunta. Sinasabi rin niya na hindi niya kayang gastusin ang pera, at sa tingin niya ay napakaliit ng bayad ng aming Kuja Cloth Shop ngunit ang buwan ng bayad ng aming Kuja Cloth Shop ay ikinumpara sa Jojie Cloth Shop. Mayroon talagang kaunting agwat, ngunit napakaraming mata ni Song Dalo, at totoo na sinubo siya ng Kuja Cloth Shop, ngunit ang buwan ng pera na ibinibigay sa kanya ay hindi kasing dami ng Jojie Cloth Factory, kung hindi isa sa alang-alang na ang Jojie Clothing Shop ay hindi maaaring magbayad ng buwan ng pera. Kung gayon, hindi siya darating. Ngunit ngayong darating na siya, handa na siyang makipag-usap tungkol sa buwan ng pera kay Zhuang Zoku sa banayad na paraan, ngunit bago niya matapos, nag-ambala siya. Okay, naiintindihan ko. Nang marinig na hindi dumating si Laoli, nawalan ng pasensya ang may-ari ng Kushuang. Lalo na nang marinig niya sa kalaunan na sinabi ni Song Dalo na mababa ang buwan ng bayad sa Kujabyu Zhuang, lalong naging ayaw ng may-ari ng Kushuang, Yeg, thinks, bakit sa tingin mo ay mababa ang buwan ng sahod at sahod? Wala sa iyo kung labor at management ang gagamitin o hindi. Sa oras na ito, nawalan ng pasensya si Prinsipe Yu, ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko maintindihan ang mga usapin sa negosyo, maaari mo itong talakayin sa iyong sarili. Ito ay para itaboy ang mga tao. Naunawaan ng dalawa at umatras mula sa mansyon ni Prinsipe Yu. Pagkalabas, sinabi ni Song Dalo na may nakakabigay puri sa kanyang mukha, Master Kushuang, may dadalhin ba ako ngayon sa Kujabyu Zhuang? Huwag kang magmadali. Master Kushuang, huwag kang mahiya, wala pa rin kami dito. Kung nagtatrabaho ka sa cloth shop, pumunta ka lang sa cloth shop para magtrabaho. Loyal na sabi ni Song Dalo. Talagang hindi na kailangang magmadali. Ah, okay, maaga tayo bukas. Medyo naantig si Song Dalo. Mukhang mabait na tao ang may-ari ng Kushuang. Natatakot siyang mapagod sila, kaya pilit niyang pinapahinga ang mga ito sa buong maghapon. Trabaho ulit bukas. Hindi na kailangan bukas. Walang kakulangan ng mga tao sa Kujabyu Zhuang ngayon. Napakarami sa inyo dito at walang trabahong gagawin, kaya walang pagmamadali ngayon. Natigilan si Song Dalo, at pagkatapos ay nagsabi, okay Ku Master, hahayaan ko silang maghintay, at ako mismo ang pupunta doon bukas. Hindi mo naintindihan ang sinabi ko, I mean wala kang dapat ipag-alala, pati ikaw. Sa oras na ito, si Song Dalo ay ganap na natigilan. Kasama ako. Ibig sabihin ayaw mo sa akin. Sure enough, natatakot ako na mapagod sila.
Ang pahingang ito ay magbibigay sa kanila ng pahinga sa habang buhay. Hindi rin tanga si Song Dalo. Kung hindi niya makita na hindi sila gusto ni Master Ku sa mga oras na ito, talagang tanga siya. Agad siyang nagalit. Master Ku Shuang, ano ang ibig mong sabihin dito? Nangako ka sa akin noon, na sinasabi na basta may dadalhin ako doon, tatanggapin mo. Haha, sabi ko isasama ko si Lao Li, dinala mo ba? Ako. Wala kang kasama, kaya hindi ka makakapunta. Ikaw, hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa pamilya Joe na hiniling mo sa akin na dalhin ang mga tao sa Kuja Baswang? Haha. Si Master Ku ay tumingin sa kanya na parang tanga, bakit? Noong nanghuhuli ka ng mga tao, hindi mo naisip na hindi alam ng pamilya Joe na hiniling ko sa iyo na manghuli ng mga tao para sa akin, tama ba? Haha. Ang taksil, ang pagtataksil ni Renheng. Maaaring umalis si Song Dalo sa Joji Cloth Shop dahil sa pera ngayon, at Kuja Cloth Shop bukas dahil sa pera. Ang mga ganyang tao ay minamalas din ng may-ari ng Kuja Shop. Pagkatapos nito, huwag pansinin siya at diretsyong umalis. Ngunit hindi ito matanggap ni Song Dalo. Upang makapunta sa Kuja Bufang, lubos niyang sinaktan si Jojia Bufang. Ngayon ang may-ari ng Kuja Boutique ay hindi pa handang tanggapin siya, kaya saan pa siya pupunta? Sino ba ang may lakas ng loob na gusto siya? Agad na namula ang mga mata ni Song Dalo, at sumugod siya sa likod ni Master Ku. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, halos 100 taong gulang na magkasama, ay magkasamang nag-aaway sa sikat ng araw, na agad na nakakuha ng atensyon ni Roshao. Ang daming tao ang nanood. Alam mo, ang lungsod ng Roshao ay hindi kalakihan, at ang isa sa dalawa ay ang may-ari ng Kuja Baswang, at ang isa ay ang tindera ng Jojia Bufang West Branch. Ang dalawa sa kanila na gumugulong sa lupa ay talagang kaaya-ayang tingnan. May mga nanunood ng saya, may mga pumapalakpak pagkatapos kumain ng mga melon. Maya-maya, nakita nilang lumiwanag ang mukha ng dalawang tao, at may mga sumigaw na magsumbong sa opisyal. Ngunit pagkatapos ay naisip nila ito, si Magistrado Liu ay namatay lamang sa bilangguan sa langit ilang araw na ang nakakaraan. Ang yaman ay wala ng pinuno, saan dapat itong opisyal na ulat? Dahil nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki hindi nagtagal pagkalabas nila sa mansyon ni Prince Yu, hindi naman kalayuan sa gate ng mansyon ni Prince Yu ang lugar kung saan sila nag-away, kaya nakatanggap agad ng balita si Prince Yu. Ang dalawang ito, mga bastos. Ibinagsak ni Prinsipe Yu ang tasa ng tsaa sa lupa at nagmura. Huwag mo siyang pansinin, hayaan mo silang lumaban, pinakamahusay na patayin silang lahat. Siya ay isang tauna na nabigong makamit ngunit nabigo na magtagumpay. Ang Crown Prince. Narinig ko lang na may nagsabi na gusto niyang mag-ulat sa gobyerno. Saglit na natahimik si Crown Prince Yu, iniisip sa kanyang puso kung dumating si Yu Li at kukunin sila pabalik para sa interogasyon, magkakaroon sila ng malaking problema, kaya kumaway lang siya. Pumunta ka at ibalik ang dalawang taunan. Oo, Crown Prince. Kabanata 986 na ano ito? Hindi natuwa si Jingzi na makita ang eksenang nangyari sa labas ng gate ng mansyon ni Prince Yu, dahil wala siyang oras ngayon. Ngayon ang seremonya ng pagbubukas ng opisina ng pahayagan, kaya naroon din sina Mu Qingren at Wang Yingqiu. Napansin din nila nang magkasunod na umalis sina Zhou Ziqiong at Jingzi. Pagkatapos ng ilang sandali sa kanilang trabaho, muling pinagtagpo ng dalawang babae si Zhang Xiaoyu at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi ito alam ni Zhang Xiaoyu. Nang maglaon, nang makita nilang tatlo na ang negosyo ng parehong opisina ng pahayagan at Wen Xiangju ay unti-unting nauuna, nagpasya silang pumunta sa bahay ni Zhou upang tingnan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pakikitungo ni Mu Qingren at Zhou Ziqiong sa isa't isa ng pribado. Sa huling pagsusuri, sila ay isang pamilya, kaya kapag naisip niyang maaaring may problema si Zhou Ziqiong, tiyak na hindi siya makakaupo. Dahil walang mga tagalabas, tinawag ni Zhou Ziqiong silang tatlo sa kanyang boudoir. Kasama siya at si Jingzi, 5 tao ang nakaupo sa paligid ng round table. Ika-6 na kapatid, nang dumating tayo dito ngayon, nagkataon na nakasalubong natin si Gobernador Yu na nag-escort ng grupo ng mga tao pabalik. Nabalitaan ko na pumunta silang lahat sa Joji Cloth Factory para manggulo. Ano ang nangyayari? Ang tanong na ito ay natural na itinanong ni Zhang Xiaoyu, at sina Mu Qing at Wang Yingqiu ay parehong kumurap at parehong nakikiusyoso. Hoy! Napabuntong hininga si Zhou Ziqiong at ipinaliwanag ang eksenang nangyari sa paggawaan ng tela. Pagkatapos makinig, hinawakan ni Zhang Xiaoyu ang kamay ni Zhou Ziqiong at umaaliw na sinabi, ika-6 na kapatid na babae, huwag kang mag-alala, dahil nandito ang asawa ko, tiyak na may gagawin siya. Madalas ding tumanggo sina Mu Qing at Wang Yingqiu. Malinaw, ang kanilang tiwala kay Jingzi ay nagmumula sa kanilang mga buto. Tumanggo din si Zhou Ziqiong, tumingin kay Jingzi at nagtanong, hindi ba sabi mo may magandang ideya ka? Walang mga tagalabas dito ngayon. Sabihin mo sa amin. At makinig tayo. Habang nagsasalita, tinitigan niya ng masama si Jingzi. Naintindihan agad ito ni Jingzi. Tuwang-tuwa ang 3 pang babae nang marinig nila ang, walang tagalabas dito. Ito ang paninindigan ng kanilang panganay na tiyahin, kaya walang nagbigay pansin sa maliit na tingin sa mga mata ni na Zhou Ziqiong at Jingzi.
Sa oras na ito, tumingin si Jingzi sa apat na babae at nagtanong, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Ano? Tanong ni Zhang Xiaoyu. Ano ang pinakakinakaabalahan at pinagkakaabalahan ninyong mga babae kapag mayroon kayong regla? Maliban kay Zhou Ziqiong na nakahanda sa pag-iisip, ang tatlo pang babae ay natigilan sandali, wala ka bang magandang ideya? Bakit mo ito tinatanong? Gayunpaman, sila ay mga babae ni Jingzi kung tutuusin, at masaya silang gawin ang ganoong uri ng bagay. Ano ang hindi nila masasabi tungkol sa regla? Kaya unang nagsalita si Zhang Xiaoyu, syempre masakit. Lalo na sa taglamig, kung hindi mo papansinin, sasakit ang tiyan mo ng ilang araw. Hindi ka makakahawak ng malamig na tubig, gulo. Dahil parehong nagsasanay ng martial arts sina Mu Qing at Wang Yingqiu. Dahil kung tutuusin ay hindi naman sila gaanong nakaramdam ng sakit, kaya't ang sabi nila, tuwing may regla ako, kailangan kong lagyan ng cloth bag. Hindi pa banggitin ang discomfort, napaka-uncomfortable maglakad, let alone practice. Yung cloth bag na pinag-uusapan nila, naintindihan din ni Jingzi. Ang mga kababaihan sa panahong ito, tuwing may regla, ay nagtatahi ng bag na may tela, pinupuno ito ng abo ng halaman, at pagkatapos ay tinatahi ito. Ito ang orihinal na tuwalya ng auntie. Ngunit tulad ng sinabi nila, ang bag ng tela na ito ay magiging masyadong hindi komportable na gamitin, at may panganib ng paglabas ng abo ng halaman, na ginagawa itong hindi malinis. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa tuwing gagamit ka ng isang bag na tela, kailangan mong i-disassemble ito muli, itapon ang abo ng halaman, at pagkatapos ay hugasan ang bag ng tela para magamit muli, kaya ito ay napakahirap sa panahon at pagkatapos gamitin. Idinagdag ni Wang Yingqiu, at noong pinalitan ko ang bag sa gabi, ang mga mantsa ng dugo ay natuyo lahat, kaya napakahirap sa tuwing hinuhugasan ko ito. Si Zhou Ziqiong ay medyo nahihiya at nagigilty pa noong una, ngunit nang makita kung gaano kabukas palad silang tatlo, naisip niya iyon. Pagkatapos ay mahinahong sinabi, oo, ang bag ng tela ay hindi komportable, at ito ay masyadong malaki. Kung lalabas ka, hindi mo maaaring dalhin ang gayong malaking bag ng tela sa lahat ng oras. Kung sakaling magkaroon ng biglaang regla, magsuot ng mas makapal at maitim na damit. Mas maganda, kahit natagos. Sa puntong ito, si Zhou Ziqiong ay lihim na tumingin sa tatlo pang babae. Nang makitang wala silang nararamdamang kakaiba, ngunit seryosong nakikinig, gamaan ang pakiramdam niya, at pagkatapos ay sinabi kahit tumagos. Mahirap makita, pero kung magsusuot ka ng manipis na damit kapag tag-araw, lalo na kung magsusuot ka ng mapupungay na damit, halata kung tumagos ito. Okay lang kapag nasa bahay ka, pero nakakahiya sa labas kung ikaw. Marahil ay naranasan nilang lahat ang parehong karanasan, kaya nakuha ni Zhou Ziqiong ang pag-aproba ng tatlo pang babae sa sandaling matapos siyang magsalita. Saglit na nag-isip si Zhang Xiaoyu, bahagyang namula ang kanyang mukha, ngunit sa wakas ay sinabi niya, Mr. Ginoo, hindi maginhawang gumamit ng cloth bag. Sa katunayan, ang pinakamahirap na bagay ay nasa tuwing gagamitin ko ito, pakiramdam ko ay hindi ako komportable, at ang aking ibabang bahagi ng katawan ay nagiging sobrang. Ano ito? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay naglakas loob si Zhang Xiaoyu at kinagat ang kanyang labi at sinabing, napakati. Pero kahit sabihin niya, mahina pa rin ang boses niya. Natigilan si Jingzi at agad na naintindihan ang nangyayari. Ang mga katawan ng kababaihan ay napakasensitibo, kabilang ang sa maraming aspeto. Lalo na dahil sa magkaibang istruktura ng katawan ng mga lalaki at babae, ang mga babae ay madaling kapitan ng mga mikrobyo. Ito ang dahilan kung bakit noong panahon ni Jingzi ay maraming kasabihan tulad ng, nagpapalusog sa iyo ang paghuhugas. Dahilan ng advertising. Sa mga cloth bags naman na ginagamit ngayon, siguradong hindi na didisinfect ang panlabas na tela, lalo pa ang plant ash sa loob. Gaano ito kadumi? Bukod dito, lahat sila ay pinong-pulbos na hindi natatakpan ng isang bag ng tela. Pagkatapos ng ilang paggalaw, maaari itong tumagas sa pamamagitan ng bag ng tela. Kung ang gayong maruming bagay ay nakipag-ugnay sa katawan ng isang babae sa loob ng mahabang panahon, kakaiba na hindi siya magdurusa sa mga sakit na ginekologiko. Sa makatuwid, ang mga kababaihan sa panahong ito ay labis na nababagabag dito, at maraming mga tao ang nagdurusa sa mga sakit na ginekologiko, ngunit sila ay nahihiya lamang na pag-usapan ito. Bagamat alam niyang ito ang nangyari, gusto pa rin ni Jingzi na asarin si Zhang Xiaoyu, kaya't nakangiti siyang nagtanong, Katie. Gaano ba ito Katie? Kapareho ba ito ng sinigaw ni Xiaoyu sa kama noong nakaraang gabi? Ang mga salitang ito sa sandaling lumabas siya, maging si Zhang Xiaoyu, na naging babae ni Jingzi at alam na alam ang tungkol sa mga lalaki at babae, ay namumula sa kahihiyan. Si Mu Qing at Wang Yingqiu ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya dahil tinutukso sila ni Jingzi sa gabi. Kapag ginagawa nila ito, madalas nilang isinisigaw ang salitang, napakaitim. Ganon din sa kanilang tatlo, ngunit mas nakakahiya para kay Zhou Ziqiong, na hindi pa sanay at hindi pa babae ni Jingzi, ang mapagitna. Noong una, hindi niya maintindihan. Naisip na lang niya na, napakamakati, ay ang, napakatingkad, na alam niya. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salita ni Jingzi at ang mga ekspresyon ng tatlong babae, naintindihan niya kaagad. Itong, mapanlin lang na tao.
Chapter 987, ang pagiging unfair sa isa't isa. Natahimik si Zhang Xiaoyu saglit at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay namumula pa rin, ang kanyang mga mata ay parang tubig, at ang tingin na kanyang tinitingnan kay Jingzi ay puno ng alindog. Kahit na siya ay nahihiya, ito ay ganap na naiiba sa pagiging mahiyain ni Zhou Ziqiong. Marahil, ito ang pagkakaiba ng babae at babae. MS Sir, hindi ka seryoso. Nakangiting sabi ni Jingzi, bakit hindi ka seryoso? Hindi ba sinabi ni Xiaoyu na sobrang makati siya? Bakit mo sinabing okay lang tapos sinabi ko at hindi ka naging seryoso? Kung ikukumpara sa kanyang bibig, si Zhang Xiaoyu ay hindi tugma kay Jingzi. Ito ay isang conclusion na naabot sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, ito man ay ang nasa itaas o ang nasa ibaba. Natural na alam ni Zhang Xiaoyu na sadyang tinutokso siya ni Jingzi. Kung magpapatuloy siya, hindi mo masasabi kung ano ang magiging pera. Kung silang dalawa lang, gusto ni Zhang Xiaoyu na siya ay napakahusay magsalita. Siyempre, hindi sapat ang pagiging magaling magsalita. Makakiti lang iyon sa puso, at kailangan niyang maging magaling magsalita. Kung ganoon, hindi lang ang Katie sa puso. Pero ngayon, hindi lang silang dalawa. Mayroon ding Mu Qingren, at Wang Yingqiu mas madaling pag-usapan ng tungkol sa kanilang dalawa. Sa bagay, pareho silang babae ni Jingzi, at naglaro din sila ng friendly match sa pagitan ng 4 na tao ng magkasama. Alam nila ang mga pangunahing kaalaman at ang mababaw, ngunit ang susi ay naroon din si Zhou Ziqiong. Si Zhou Ziqiong ang kanilang panganay na tiyahin. Bago naging babae niya si Jingzi, may natural na pagsupil sa kanila in terms of status. Paano sila mangangahas na magkamali? Kaya itinadyakan niya ang kanyang mga paa at ikinulong ang kanyang mga labi at sinabing, huwag mo nang sabihin sa akin. Nang makitang si Zhang Xiaoyu ay hindi marunong mangasar, habang sina Mu Qing at Wang Yingqiu ay kumakain ng melon sa tabi nila, nagpasya si Jingzi na baguhin ang target at kulitin silang dalawa. Sobrang makati sabi ni Xiaoyu. Hindi ba't madalas itong sinasabi ng Pavilion Master at Garden Master noon? Dapat alam niyo na to, di ba? Si Mu Qing at Wang Yingqiu ay tahimik na kumakain ng melon doon, ngunit hindi nila inaasahang kakainin nila ang kanilang mga sarili. Medyo hindi ako nakaimik. Nahihiya si Zhang Xiaoyu na sabihin ito, at tiyak na napahiya sila sa harap ni Zhou Ziqiong, kaya maaasar lang nilang tingnan si Jingzi. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Jingzi at nagpatuloy, pagkatapos ay sasabihin mo sa akin kung seryoso ako o hindi. Sa oras na ito, ngumiti si Mu Qingren at nagsabi, hindi namin masasabi kung seryoso ka o hindi. Sa palagay ko ay dapat isipin ng sixth sister na hindi ka seryoso. Sumagot din si Wang Yingqiu dahil galit na ang sixth sister. Lumingon si Jingzi at nakita ang isang namumula na si Zhou Ziqiong na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakatitig sa kanya. Well, saglit na sumuko si Jingzi at nakangiting sinabi, tingnan mo, ito ay masyadong hindi makatwiran. Ito ay isang biro lamang. Malamig na sinabi ni Zhou Ziqiong, maaaring gumana ang ilang biro. Halika. Sa ilang mga biro ay hindi maaaring gawin. Ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan ng mabuti ang tungkol dito sa susunod na magbiro ka. Maaari tayong gumawa ng isang uri ng bag na hindi kailangang labhan, maliit at magaan, maaaring dalhin sa katawan anumang oras, at napaka-komportable. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa ganitong uri ng bag ng tela, hindi na magkakaroon ng napakamakati na kondisyon na sinabi ni Xiaoyu. Ano ang mangyayari? Ang bawat babae ay dapat na gustong bilhin ito. Ipinalakpak ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga kamay nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Sabay-sabay ding tumango ang 3 pang babae, at biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhou Ziqiong, ayaw mong gumawa ng ganitong uri ng cloth bag, di ba? Tumango si Jingzi at nakangiting sinabi, gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi tinatawag na cloth bag, ngunit isang cloth bag. Sanitary napkin. Sanitary napkin. Sabay-sabay na sigaw ng 4 na babae. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang pamagat na ito. Tumango si Jingzi at ngumiti, oo, ito ay isang sanitary napkin. Ito ay may parehong function bilang isang cloth bag, ngunit ito ay mas manipis, mas komportable at mas malinis. Kung ikukumpara sa isang cloth bag, ito ay kasing nipos ng isang gauze napkin. Kaya tawagin natin itong sanitary napkin. Sanitary napkin. Binulong ito ni Zhang Xiaoyu ng 2 beses at sinabing, napakagandang pangalan. Gaya ng inaasahan sa aking asawa, makakagawa siya ng napakagandang pangalan. Haha, okay lang. Napakamot ng ulo si Jingzi He, namula ang mukha. Sa sandaling nakita niya ang panregla na dugo ni Zhou Ziqiong na nabahira ng pula ang kanyang damit, na-inspire si Jingzi at naisip niyang gumawa ng mga sanitary napkin. Siyempre, bilang isang time traveler, wala talagang pakialam si Jingzi kung magkano ang kinikita niya, dahil nagmamay-ari na siya ng Wenxiangju at Zhangja Winery. Kung gusto niyang kumita ng pera, magagawa niya ito ng madali. At saka, kahit kumita ito, siguradong makakaisip siya ng ibang paraan para gumawa ng sanitary napkin. As a grown man, medyo nahihiya pa siya. Kung tutusin, kaibigan lang ng mga babae ang gusto niya, pero hindi niya naisip na maging kaibigan ng mga babae.
Gayunpaman, ang paggawa ng mga sanitary napkin ay tila ang pinakamahusay na pagpipilian upang malutas ang problema sa paggawaan ng tela ng pamilya Joe, dahil ang pinakakailangan na bagay para sa pamilya Joe ngayon ay cotton. Bagamat noong panahon niya, tiyak na aatakihin ng sinumang maglakas loob na gumamit ng bulak para gumawa ng mga sanitary napkin. Ang labanan sa kalye ay miserable, ngunit sa panahong ito ay walang mga sintetikong materyales, kaya ang cotton ang naging pinakamahusay at tanging pagpipilian para sa paggawa ng mga sanitary napkin. Alam daw ng eksperto ang daan at nakikita ng Leiko ang excitement. Bilang isang dalubhasa, narinig ni Joe Zikyong ang panukala ni Jingzi at naisip niya ang kasalukuyang sitwasyon ng Jojie Cloth Factory, at biglang naunawaan, Zir, kailangan bang gawa sa cotton ang mga nabanggit mong sanitary napkin? Halika at gawin mo. Ngumiti si Jingzi at pumalakpak, matalino pa rin ang pang-anim na kapatid na babae. Bago ako magsalita ng anuman, naisip ito ng ika-anim na kapatid na babae. Pagkatapos ay nagtanong siya, ika-anim na kapatid na babae, tiyak na maraming babaeng kilalang tao sa aming tindahan ng tela. Isa ka bang master? Tawagan ang isa at magdala ng cotton cloth at cotton. Nag-isip sandali si Joe Zikyong at agad na tinawagan si Hua Chin at hiniling na kumuha ng bulak at iba pang gamit sa bodega. Nang makita ito, medyo curiosity na sinabi ni Jingzi, ika-anim na kapatid na babae, hindi sapat ang pagkuha lang ng mga gamit. Kailangan mong maghanap ng babaeng patutot para manahin ng mga sanitary napkin ayon sa aking mga kinakailangan. Kinagat ni Joe Zikyong ang kanyang mga labi. Bibig, ngumiti pero hindi nagsasalita. Sa oras na ito, bahagyang itinulak ni Zhang Xiaoyu si Jingzi at nakangiting sinabi, Mr. Ginoo, sino pa ang hinahanap mo na master ng babaeng pula? Ang ika-anim na kapatid na babae ay sumuporta ng mag-isa ng napakalaking pagawaan ng tela ng Jojia, at lumikha din ng Wanwo Jade Brocade. Ang ika-anim na kapatid na babae mismo siya ay dapat na master ng babaeng celebrity. Pumalakpak si Jingzi at biglang natauhan. Ouch, how could I forget this? Not to mention now, kahit noong bata pa ako, si Sixth Sister ay napakagaling sa trabaho ng pagiging artista, kasi basically lahat ng damit ko ay kinumpuni ng Sixth Sister. Makinig ka. Nang banggitin ni Jingzi ang nangyari noong siya ay bata pa, si Joe Zikyong ay mukhang mapagmataas, habang si Mu Qingren at ang iba ay mukhang nananabik at naiinggit. I see, hindi mo lang sineseryoso. Ngumiti si Jingzi at wala nang sinabi pa. Maya-maya, dumating si Hua Chin na may dalang set ng mga kagamitang pulang pambabae tulad ng cotton, cotton cloth, needlework at gunting. Kaya, sa ilalim ng patnubay at kahilingan ni Jingzi, si Joe Zikyong ay nagsimulang magseryoso sa pananahit. Naramdaman din ni Mu Qingren at nilang tatlo na kakaiba ito, kaya lahat sila ay nagtipon-tipon at tumingin ng mabuti. Kabanata 988 isang tao bawat tao. Iginuhit ni Jingzi ang hugis ng sanitary napkin batay sa alaala ng kanyang nakaraang buhay. Naguguluhan itong tinignan ng apat na babae. Dahil ang mga cloth bag na kadalasang ginagamit nila ay mahahabang piraso lamang, at ang pangunahing hugis ng pagpipinta ni Jingzi ay itong mahabang strip, ngunit may mga karagdagang kalahating bilog, parang pakpak na istruktura sa magkabilang gilid ng mahabang strip, na mukhang kakaiba. Pagkatapos niyang tapusin ang pagpipinta, nagtanong si Zhang Xiaoyu, Mr. Sir, ganito ba ang hitsura ng sanitary napkin? Tumango si Jingzi, paano ito? Tumango si Zhang Xiaoyu, pagkatapos ay umiling, kahit na wala akong makita, ngunit napakalakas pa rin ang pakiramdam. Kailangan kong sabihin na si Zhang Xiaoyu ay hindi lamang maliit na asawa ni Jingzi, kundi pati na rin ang maliit na crush ni Jingzi. Basta gawa ni Jingzi, maganda ang pakiramdam niya kahit anong mangyari. Ang pagtatanong sa kanya ay pareho. Tanong ni Bai. Itinuro ni Mu Qingren at Wang Yingqiu ang mga pakpak sa magkabilang gilid at nagtanong, ano ang dalawang bagay na ito? At para saan ang mga ito? Si Joe Zikyong ay nakasimangot sa pag-iisip, at biglang lumuwag ang kanyang mga kilay, na para bang bigla siyang natauhan. Ang eksenang ito ay nagkataong nahulog sa mga mata ni Jingzi, at ngumiti siya at sinabi, ika-anim na kapatid na babae, naisip mo na ba ang paggamit ng mga pakpak na ito? Tumango si Joe Zikyong. Sa katunayan, naisip niya na kakaiba ang bagay na ito noong una. Bagamat tinawag itong sanitary napkin ni Jingzi, isa talaga itong bag na tela. Kaya bakit mayroon pa itong dalawang pakpak kaysa sa isang bag na tela? Dahil nagre-regla siya ngayon, na-imagine niya ang sarili niya na gumagamit siya ng cloth bag at itong sanitary napkin, at biglang pumasok sa isip niya. Anim na kapatid, para saan ito? Lalong naging curious si Zhang Xiaoyu. Sumulyap si Joe Zikyong kay Jingzi, ngunit piniling lumakad at bamulong ng mga paliwanag sa tainga ng tatlo pang babae ng mag-isa. Pagkatapos nilang makinig, naintindihan din nila. Nang tumingin sila kay Jingzi, medyo naging kakaiba ang kanilang mga mata, paano niya, isang lalaki, ang napakaraming alam tungkol sa mga gawain ng kababaihan sa ganoong detalye. Kahit babae, hindi man lang nila inisip. Nabigla si Jingzi sa kanilang mga tingin at nakangiting sinabi, ito ay dahil lang mabenta ang ating mga sanitary napkin. Siyempre, kailangan kong mag-isip pa. Ano sa tingin mo ang hugis na ito? Ito ay hindi lamang magaan at malinis, ngunit pinipigilan din ang pagtagas sa gilid. Napakahusay.
Tumango si Jo Zikyong, mukhang maganda, ngunit hindi natin malalaman hanggat hindi ito nagagawa at nasubukan. Kaya, sinunod niya ang mga tagubili ni Jing Zi. Sinimulan ni Jo Zikyong na gupitan ang hugis ng isang sanitary napkin mula sa cotton cloth. Ang susunod na hakbang ay magdagdag ng cotton dito, ngunit hindi alam ni Jing Zi kung magkano ang idaragdag. Kung tutuusin, hindi pa siya gumagamit ng sanitary napkin, at hindi niya alam kung gaano karaming tubig ang angkop sa bawat paggamit. Subukan muna natin. Nagpakalat si Jing Zi ng cotton sa mahahabang piraso ng iba't ibang kapal, pagkatapos ay nagdala ng isang mangkok ng tubig, tumingin sa apat na babae at sinabing, kailangan nating tiyakin na maaari tayong gumamit ng hanggang 2 o 3 sanitary napkin sa isang araw. Okay, pagkatapos ay ayusin ang kapal ng bulak ayon sa dami ng dumudugo sa panahon ng regla. Malumanay na sabi ni Jing Zi, ngunit matapos itong marinig, namumula pa rin ang pisngi ng apat na babae, dahil kakaiba ang kanilang gagawin, at Jing Zi ang mga tanong ay kakaiba rin, at kailangan nilang mamula. Siyempre, ang lahat ay para iligtas si Zhou Jiabufang. Namumula man sila at nahihiya, kailangan pa rin nilang magsabi ng totoo. Sa wakas, sa pamamagitan ng mga paliwanag ng apat na tao, halos alam din ni Jing Zi ang dami ng pagdurugo ng isang babae sa panahon ng regla. Inayos niya ang dami ng tubig na idinagdag ayon sa maksimum na dami at sinubukan ng ilang beses upang matukoy ang kapal ng bulak. Pagkatapos, isinilid ni Jo Zikyong ang bulak dito at tinahi ang isang sanitary napkin. Sa oras na ito, sinabi ni Mu Qingren, kahit na sinubukan mo ito sa tubig ngayon, ito ay isang pagsubok lamang pagkatapos ng lahat. Madali man itong gamitin o komportable, kailangan mo pa ring hayaan ang iba na subukan ito. Sinubukan din ito ng 3 pang babae. Sabay tango. Pagkatapos ng lahat, ang sanitary napkin na ito ay sinadya upang gamitin sa mga kababaihan, kaya kailangan pa rin nating makinig sa kanilang mga karanasan pagkatapos gamitin ito bago tayo makagawa ng mga tiyak na conclusion. Ipinalakpak ni Jing Zi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, ito ay simple. Hindi ba ito ay handa na para sa iyo? Ika-6 na kapatid na babae, magtahi ka pa ng 3. Kayong 4 ay maaaring subukan ito isa-isa. Pagkatapos mong subukan ito, sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Siyempre, upang matiyak ang kalidad ng mga sanitary napkin, upang matiyak na ang mga sanitary napkin ay maaaring maging hit at makatulong sa Jojiya Cloth Factory na muling lumitaw, dapat ko itong personal na suriin. Pinakamainam na personal kang gabayan kung paano maglagay ng mga sanitary napkin, at pagkatapos ay makita kang gamit ang sanitary napkin gamit ang aking sariling mga mata. Ang estado pagkatapos nito, well, kailangan pa rin nating makita ang epekto pagkatapos gamitin. Hindi naman, si Jing Zi ay napaka-responsableng tao. Kapag gumagawa ng bagong produkto, gusto niyang laging nasa front line para mapanatili ang kalidad at dami. Dahil si Jing Zi ay nakaupo sa isang bangkito, pagkatapos sabihin ito, ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim, at 4 na babae ang lumapit sa kanya sa isang iglap, are you going to? Hiss! Nang walang sinasabi. Sa dulo, 4 na magiliw na maliliit na kamay ang ipinatong sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, hindi na sila naging banayad. Sa ilalim ng haplos ng 4 na maliliit na kamay, si Jing Zi ay masaya at hindi napigilan. Kinurot siya ng 4 habang nag-uusap. Nararamdaman ko na mula sa simula nang magsimula siyang magsalita tungkol sa sanitary napkin na ito, ang kanyang mga mata ay palaging kakaiba at hindi mapalagay. Oo. Gusto pa niya tayong panuurin kung paano gamitin, bakit hindi na lang niya sabihin na gamitin natin lahat? Magtanggal ka ng damit at hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Oo. Tingnan natin, kapag ginawa ang mga sanitary napkin, handa na siyang turuan ng lahat ng mga babaeng pumupunta para bilhin ito kung paano gamitin ang mga ito. Oo. Sina Mu Qingren, Wang Yingqiu at Jo Zikyong ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Siyempre, lahat sila ay pinuna si Jing Zi, habang si Zhang Xiaoyu ay patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa gilid. Masasabi lang ito ni Jo Zikyong, ngunit ano ang ibig sabihin na hindi nasisiyahan si Mu Qingren at ang 3 pa? Kaya't sinabi ni Jing Zi na hindi nasisiyahan, sabi ko kayong 3, babae ba kayo? Sabihin mo sa akin, mayroon bang anumang bagay sa inyo na hindi ko nakita? Sino ako? Ang mga salitang ito ay sunod-sunod na dumating. Paglabas nila, sa wakas ay natauhan na ang 3 babae sa kanilang ginagawa. Oo, babae sila ni Jing Zi. Not to mention na bawat pulgada ng katawan nila ay nakita na ni Jing Zi. Bawat pulgada ng kanilang katawan ay nahawakan na ni Jing Zi. Siyempre, hindi yun gagawin ni Jing Zi. Kung tungkol doon. Sa oras na ito, may gumawa ng ibang boses, at ang 3 babae ay lumingon upang tingnan, sino pa kaya ito maliban kay Jo Zikyong. Muling tumango si Zhang Xiaoyu at sumang-ayon, hindi ito ang kaso para sa atin, hindi ito ang kaso para sa 6th sister, dahil ang 6th sister ay hindi babae ng ating biyenan. Nag-isip sandali si Mu Qingren at hindi nakalimutang itama siya, dapat sabihin na hindi pa. Kaagad na idinagdag ni Wang Yingqiu, kung tungkol ito sa hinaharap, hindi ko masasabing sigurado. Nag-uusap silang 3. Ang orihinal na eksena para tulig sa si Jing Zi ay biglang naging panunukso kay Jo Zikyong, at si Jo Zikyong ay gumawa ng malaking kaguluhan.
Walang imek. Kabanata 989 na pagdidisimpekta. Habang sila ay nakatulala, si Jingzi ay nakatakas. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing hindi nasisiyahan, sa tingin mo ay napakadumi ko, hindi ba? Ano ang ginagawa natin ngayon? Hindi ba lahat tayo ay nagsusuri ng mga sanitary napkin? Ganon na ba ako kalibog? Oo. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na nagsalita ang apat na babae at nagkakaisang sinang-ayunan. Saglit na natahimik si Jingzi, hindi ba dapat pagsubok ito? Hindi ako pwedeng pumunta na lang sa kalye at maghanap ng mga random na babae para subukan ito, di ba? Sigurado akong hindi sila papayag na gawin ito. Kung hindi, maaari ko itong subukan sa mga artista sa pahayagan. Siguradong papayag sila. Ang mga artista sa dyaryo ay mga pamosong babae. Kahit na hindi ito ang pagkakakilanlan ni Jingzi, ang kanyang hitsura lamang, basta't siya ay maglakas loob na gumawa ng ganoong kahilingan, ang mga babaeng iyon ay kailangang magbuwis ng kanilang buhay upang makuha siya. Hindi. Kaya naman, nang matapos siyang magsalita ay tumutol na naman ang apat na babae. Sa oras na ito, sinabi ni Muchinren, talagang gusto ka naming tulungang subukan ang bagay na ginawa mo, ngunit ito ay isang sanitary napkin. Kung kami ay nagkaroon ng regla, tiyak na susubukan namin ito, ngunit wala kami ngayon. Hindi ba walang kabuluhan ang pagsubok? Tumanggaw sina Zhang Xiaoyu at Wang Yingqiu. Kung maghihintay kami hanggang sa magkaroon ka ng regla, kailan gagawin ang mga sanitary napkin? Bagamat hindi ka pa nagkakaroon ng regla, maaari mong subukang tingnan kung ang sanitary napkin na ito ay angkop at comfortable sa pakiramdam. Jing Zeju pagkasabi noon, si Muchinren at ang iba ay wala ng dahilan para tumanggi, ngunit hindi pumayag si Zhou Ziqiong. Hayaan silang subukan, hayaan silang subukan. Sino ang gumawa sa kanila ng mga babae ni Jingzi? Ngunit ano ang tungkol sa kanya? Siya ang kanyang ika-6 na kapatid na babae, paano niya nasasabi sa kanya ang mga ganoong mga pribadong bagay? Ngunit walang balak si Jingzi na palayain siya. Kung ikukumpara sa kanila, dapat subukan ng Sixth Sister. Bakit? Dahil may regla si Sixth Sister. Sumimangot si Jingzi nang hindi man lang nag-iisip. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na tumahimik ang silid. Tumingin si Muchinren kay Wang Yingqiu at pagkatapos ay kay Zhang Xiaoyu. Nagpalitan ng tingin silang tatlo na may, I see, expression. Pinaplano ni Muchinren kung paano gagawing babae ni Jingzi si Zhou Ziqiong, para hindi na niya masupol sila bilang panganay na tiyahin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa sila makakilos ay tila may kanya-kanyang relasyon ang dalawa. Kumilos ka. Kung hindi, paano malalaman ni Jingzi na malapit na ang regla ng kanyang ika-6 na kapatid na babae? Biglang naging weird ang atmosphere sa kwarto. Tila alam ang awkward na kapaligiran, pinandilatan ni Zhou Ziqiong si Jingzi at sinabing, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Tapos menstrual period ba si Sixth Sister? Well, saglit na nag-alinlangan si Zhou Ziqiong, pagkatapos ay sinabi ang totoo. Andito na tayo. Mukhang hindi nagsisinungaling ang asawa ko. Napabuntong hininga si Zhang Xiaoyu, pagkatapos ay kumurap, at saka iniba ang usapan, ngunit paano nalaman ng asawa ko na may regla si Sixth Sister? Hindi kaya si Sixth Sister ang nagkusa na sabihin sa akin? Asawa ko. Hindi ko ginawa. Mabilis na itinanggi ito ni Zhou Ziqiong, itinulak ang kanyang buhok pabalik upang maibsan ang kanyang gulat, at ipinaliwanag, bakit ako nagkusa na sabihin sa kanya. Hoy, nakikita mo pa ba ito mag-isa? Hindi kaya nakakakita ang mga mata ng asawa mo? Nakangitiring biro ni Wang Yingqiu. Hoy, magkunwari na lang tayo na nakita ng asawang mag-isa. Sinabi rin ni Muchinren, na parang tinutulungan niya si Zhou Ziqiong mula sa gulo, ngunit sa totoo lang hindi siya naniwala sa kanya. Pagkatapos magsalita, ngumiti ang tatlong babae at tumanggo. Hindi ito kinaya ni Zhou Ziqiong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, huminga, at sa wakas ay napagpasyahan, sa totoo lang, ito ay dahil sinuot ko ito ngayon. Walang ibang paraan. Sa pagitan ng pagiging mapahiya at pinaghihinalaang hindi malinaw tungkol kay Jingzi, mas pipiliin ni Zhou Ziqiong ang nauna. Pagkatapos niyang magpaliwanag ay naintindihan na rin ng tatlong babae. Gayunpaman, ang gulat at pagkabalisa ni Zhou Ziqiong bago iyon ay hindi malinlang, kaya ang tatlong babae ay tumanggo sa katahimikan, nag-iisip. Nakita ni Jingzi na kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, ang kapaligiran ay magiging mas awkward, kaya iniba niya ang usapan at sinabing, iyon na nga. Napagpasyahan na si Sister Six ay magsisikap at gumawa ng 4 na sanitary napkin ayon sa ratio na ito ng cotton, at pagkatapos ay disimpektahin ang mga ito para sa akin. Pagdidisimpekta. Matapos marinig ito, agad na sinabi ni Zhou Ziqiong, ang cotton at cotton cloth sa aming cloth shop ay hindi lason. Anong uri ng disinfection? Ngumiti si Jingzi at umiling, ang lason na ito ay hindi ganoong lason, ito ay bakterya, kalimutan mo na iyon lang. Hindi mo rin naiintindihan. May gustong sabihin sa kanya si Zhou Ziqiong, ngunit hindi niya talaga maintindihan. Nasunod lang niya ang mga tagubili ni Jingzi at mabilis na gumawa ng 4 na sanitary napkin at ibinigay kay Jingzi. Kinuha ko itong 4 na sanitary napkin sa tindahan ng alak. Ang pinakasimpleng paraan ng pagdidisimpekta na naiisip ni Jingzi ay alak.
Nagkaroon siya ng mga espiritu. Kahit na ang lakas ay mas mataas kaysa sa malabo na alak, ito ay malayo sa sapat, kaya siya ay nagplano na gumamit ng mga espiritu upang maglinis ng mga espiritu upang makagawa ng isang mas mataas na lakas ng espiritu. Lumabas at disimpektahin. Pagkatapos ng halos isang umaga ng pagsusumikap, sa wakas ay gumawa ako ng alak. Bagaman ang nilalaman ng alkohol ay medyo mas masahol pa kaysa sa mga susunod na henerasyon, ito ay mas mahusay kaysa sa panahong ito. Mabilis na inispray ni Jingzi ang 4 na sanitary napkin at inilagay ito sa araw sa loob ng isang kapat ng isang oras. Nang tuluyang mawala ang alak, kinuha niya ang 4 na sterilized na sanitary napkin at bumalik sa Joji Clothing Factory. Sa oras na ito, si Muchinren at ang iba ay awkward na nakikipag-chat kay Jo Zikyong. Sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag nang makita nila si Jingzi na umalis at bumalik. Okay, na-disinfect na ito. Isa para sa bawat isa sa inyo, ilagay mo agad. Pagkatapos sabihin iyon, iniabot ni Jingzi ang mga sanitary napkin sa 4 na babae, at pagkatapos ay tumingin sa kanila nang walang magawa. Nang makitang hindi pa rin sila kumikibo, ang ilan ay sabik na nagsabi, bakit hindi ka pa rin nagpapalit sa kanila? Napaawang lang si Muchinren at ang 3 pa. Hindi na nakayanan ni Jo Zikyong at galit na sinabi, tatayo ka ba dito at panoorin kaming magbago? Saglit na natigilan si Jingzi at agad na nagising, ngunit pagkatapos magtanong ni Jo Zikyong, walang kahihiyang sinabi niya, kung payag ka hey, kahit payag ka, hindi ako manunood. Nang makitang itinaas ni Jo Zikyong ang kanyang kamay sa isang kinurot na kilos, mabilis na binago ni Jingzi ang kanyang mga salita at mabilis na tumakbo palayo. Sa isang sandali, ang 4 na tao ay pinalitan. Kumatok si Jingzi sa pinto, pumasok muli sa bahay, at nagtanong, nagbago ka na ba? Tumango ang 4 na babae, ngunit hindi nakalimutan ni Jo Zikyong na tingnan siya, hindi ba ito kalokohan? Maaari ka bang pumasok kung hindi ako magbabago? Sanay na si Jingzi na pag-alitan ni Jo Zikyong, kaya hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagtatanong, ano ang nararamdaman mo? Kung tutusin, ito ay isang pribadong bagay. Kung sina Jo Zikyong at Jingzi lang, o Jingzi at Muching, kung mayroon silang sasabihin, dapat silang lahat ay malayang makapagsalita. Ngunit ngayon ay nag-aalala si Jo Zikyong para kay Muchinren at sa iba pa, at kay Muchinren at sa iba pa ay nag-aalala kay Jo Zikyong, kaya walang sumagot pagkatapos magtanong ni Jingzi. Ito ay medyo nakakahiya. 6 na kapatid na babae, ang lahat ay para kay Jojia Bufang. Ano ang dapat ikahiya? Kabanata 970 pagkuha ng hugis. Matapos marinig ang sinabi ni Jingzi, biglang naramdaman ni Jo Zikyong na siya ay mapagkunwari. Ang lahat ng ito ay upang iligtas ang tindahan ng tela ng pamilya Jo. Pagkatapos huminga, sinabi niya, nararamdaman ko, medyo maganda. Ano ba talaga? Ano ang maganda dito? Ito lang. Saglit na nag-isip si Jo Zikyong at sinabing, pagkatapos mong isuot, parang hindi mo na ito suot. Wala kang mararamdaman, at manipis at malambot ito. Mas comfortable ito kaysa sa isang bag na tela. Dahil nagsuot lang ng cloth bag si Jo Zikyong, kaya bigla siyang lumipat sa sanitary napkin, at mas intuitive ang kanyang karanasan. Nadama niya na ang mga sanitary napkin ay mas mahusay kaysa sa mga bag ng tela. So much better. Tumango si Jingzi at tinanong ang 3 pang babae. Nang makitang nagsalita na si Jo Zikyong, ang 3 pang babae ay nagsimulang magsalita ng malaya. Pagkatapos ilagay ito, mas komportable ito kaysa sa isang bag na tela. Ngunit ang tela ay tila masyadong magaspang at ito ay malupit sa pakiramdam. Oo, kung magpapalit ka ng mas makinis na tela, baka mas maganda ang pakiramdam. At saka, bagamat maliit at malambot ang sanitary napkin na ito, hindi mo gaanong nararamdaman pagkatapos itong suotin ngunit ito ay napakaliit. Mas mainam na huwag gumalaw pagkatapos itong maisuot, ngunit hindi magandang gumalaw kapag ginalaw mo ito. Kaya sinabi niya na bago gumawa ng anumang produkto, palaging hindi magandang itayo ito sa likod ng mga saradong pinto. Malaking tulong ang makinig sa opinyon ng bawat isa. Pagkatapos makinig ni Jingzi, nagkaroon din siya ng malalim na pangunawa. Dahil noong gumawa kami ng mga sanitary napkins ngayon lang namin isinaalang-alang ang pagsipsip ng tubig ng bulak at hindi ang panlabas na tela, kaya ang ibabaw ng koton na damit na ginagamit namin ngayon ay magaspang at medyo nakakairita. At dahil medyo maluwag na panty ang suot ng mga babae sa panahong ito, hindi na ayos ang sanitary napkin sa loob. Hanggat ang sanitary napkin ay ginalaw ng kaunti, ang sanitary napkin ay mahuhulog. Kaya tinanong ni Jingzi si Jo Zikyong na maghanap ng ilang tela. Pagkatapos ng ilang beses na subukan, sa wakas ay tumira siya sa tela. Si Jingzi ay gumuhit ng isa pang larawan ng damit na panloob at hiniling kay Jo Zikyong na gupitan at tahiin ang damit na panloob. Nang maporma ang underwear, namula ang 4 na babae sa matapang at sexing hitsura nito. Ito ba? Ang suot mo? Medyo maliit ba ito? At tiyak na masikip, tama. Ilang babae ang nagbulungan sa mababang boses. Oo, ito ay tinatawag na underwear. Ang mga ito ay talagang isang pinahusay na bersyon ng damit na panloob. Ang mga panloob na damit na ito ay magiging mas slim at mas comfortable kapag isinuot sa katawan.
Ang pinakamahalaga ay kung ilalagay mo ang sanitary napkin sa itaas, hindi ito madulas pagkatapos na maisuot ito. 4 Nagdududa ang babae, ngunit binago pa rin niya ito. Ang resulta ay katulad ng sinabi ni Jingzi. Matapos magpalit sa set na ito, iba ang pakiramdam niya. Ang prototype ng mga sanitary napkin ay sa wakas ay narito na. Ang susunod na hakbang ay upang makipag-ayos sa presyo. Dahil ang presyo ng cotton padded coat ay 500 yuan, at ayon sa kalkulasyon ni Zhou Ziqiong, kung ang cotton ng cotton padded coat ay ginagamit sa paggawa ng mga sanitary napkin, ang isang piraso ay maaaring gumawa ng mga 15 o 6. Ang pagkalkula nito sa ganitong paraan, ang presyo ng isang sanitary napkin ay humigit kumulang 30 cents, ngunit kailangan pa rin itong madisinfect ng alak. Kung tutusin, walang masama kung magtakda pa ng presyong 100 cents. Ngunit may isa pang punto. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ang mga damit na may cotton padded ng Jojier Clothing Factory ay nagkakahalaga ng 500 yuan bawat isa ay ang mga hilaw na materyales ay mahal at ang proseso ng paggawa ng cotton padded coat ay mas komplikado kaysa sa sanitary napkin. Kaya pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, direktang sinabi ni Jingzi, ang isang sanitary napkin ay nagkakahalaga ng 30 yuan. Sa isang regla, ang isang tao ay maaaring gumamit ng mga 7 hanggang 10 sanitary napkin, kaya katumbas ito ng isang babae na gumagastos ng pera bawat buwan. Gamitin ang pera para makabili ng cotton padded coat para makabili ng sanitary napkin. Napakunot ang noo ni Zhou Ziqiong matapos itong marinig. Napakahirap magbenta ngayon ng mga damit na may cotton padded dahil iniisip ng mga tao na masyadong mataas ang presyo. Kung itatakda natin ang presyo ng mga sanitary napkin sa parehong presyo ng mga damit na cotton padded, wala bang bibili nito? Ngumiti si Jingzi at umiling. Sixth sister, iba ito. Kung tungkol sa cotton padded na damit, 1 o 2 piraso bawat tao ay sapat na. Ang Kuja Cloth Shop ay nagbebenta din ng mga cotton padded na damit, at ang mga ibinebenta nila ay mas mura kaysa sa Jojier Cloth Shop. Natural, lahat ay pipili ng Kuja Cloth Shop. Mula sa cloth shop, hindi mula sa Jojier Cloth Factory. Sa pagtingin sa tango ni Zhou Ziqiong, nagpatuloy si Jingzi, ngunit iba-iba ang mga sanitary napkin. Bawat babae ay may regla bawat buwan, at may mga alalahanin siya tungkol sa mga sanitary napkin. In demand ito, kaya kahit na itakda nila ang presyong ito, maaari nilang tanggapin ito. Ngunit kung gumagamit sila ng mga bag na tela, hindi nila kailangang gumastos ng pera. Sabi ni Zhang Xiaoyo. Oo, hindi gastos ang paggamit ng cloth bag, ngunit komportable ba ito? At saka, 9 sa bawat 10 kababaihan ang makakaramdam ng pangangati at hindi komportable pagkatapos gumamit ng cloth bag. Sa katunayan, ito ay isang sakit na ginekologiko. Kung pupunta ka sa doktor upang kumuha ng gamot, ito ay magiging hindi komportable. Nagkakahalaga ba ito ng malaking pera? Paano kung gamitin ang perang ito upang makabili ng komportableng napkin, na hindi makakaranas ng anumang sakit sa iyong pakiramdam? Matapos marinig ang paliwanag ni Jingzi, agad na tumango si Zhang Xiaoyo. Tama kasi ang sinabi niya, sa tuwing gagamit ka ng cloth bag, kahit gaano pa kalinis ang paglaba mo noon, makati ka pa rin pagkatapos gamitin. Sa oras na ito, ang bawat babae ay pupunta sa tindahan ng gamot upang bumili ng ilang tradisyonal na gamot na Chino tulad ng philodendron, Cnidium monnieri at Sephora flavescens. Ginagamit upang pakuluan ng tubig at pagkatapos ay linisin. Sa katunayan, ang halaga ng pera na ginugol sa bawat oras sa pagbili ng gamot ay hindi maliit na halaga, at ito ay masakit din. Kung makakamit mo ang walang pangangati sa pamamagitan ng paggamit ng mga sanitary napkin, naniniwala ako na maraming tao ang bibili nito. Saglit na nag-isip si Mu Qingren at sumang-ayon, kung madidisimpekta ang sanitary napkin na ito at maalis ang pangangati pagkatapos gamitin gaya ng sinabi ng asawa ko, tiyak na may bibili nito kahit 50 yuan ang isang piraso. Tutal, 1 buwan lang ang halaga nito. Ang 4 hanggang 500 yuan ay makakapagligtas sa mga kababaihan mula sa sakit ng pangangati. At least willing akong bilhin. Naniniwala din ako na hanggat gumamit sila ng sanitary napkin ng isang beses, handa silang ipagpatuloy ang paggamit nito. Tumango rin si Wang Yingqiu, ngunit nagmungkahi ng bagong ideya. Tanong, ang prinsipyo ay ito, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay kung paano hayaan ang lahat na gamitin ito sa unang pagkakataon. Ito ay simple. Nakangiting sinabi ni Jingzi, pagkatapos na handa na ang lahat ng mga sanitary napkin, mamimigay kami ng 200 ng libre sa unang araw. Ang unang 200 babae ay maaaring bawiin ang isa ng libre. Walang sino man ang tatanggi sa mga libreng bagay, di ba? Pagkatapos nilang gamitin ito, nasa kanila na kung gusto nilang ipagpatuloy ang paggamit nito o hindi. Well, gusto mo bang bigyan din ako ng underwear? Tumango si Jingzi, dahil binigay ang mga sanitary napkin, bigyan din natin sila ng underwear. Katulad ng mga sanitary napkin, kailangan mo lang mamigay ng 200 piraso. Kung may gusto pa, ikaw mismo ang bumili. Dahil gusto naming malaman ng lahat ang mga benepisyo ng mga sanitary napkin at underwear, 200 piraso lang ang ibinibigay namin. Kaunti lang ba ang tao? Napakaraming babae sa Rosshouse City, pero 200 tao lang ang nakakaalam nito. Tanong ni Zhou Ziqiong.
Bago makapagsalita si Jingzi, sumagot muna si Zhang Xiaoyu, alam ko ito ay gutom marketing. Ito ay tulad ng drama na, Havoc in the Dragon Palace, na ginampanan sa opisina ng pahayagan ngayon. Gusto ng lahat na ipagpatuloy ang panunood, ngunit tumanggi ang aking asawa na ipatugtog ito. Dahil dito, ang lahat ng tao ay mas gusto kong makita ito. Totoo rin ito ngayon. Maliban sa 200 tao na malaya, ang iba ay magiging malaya. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.